So, mga sangkay, ang bigat ng binitawan, no, ni Amy Marcos na pasabog laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon magbibigay lamang po tayo ng opinion regarding dyan, mga sangkay. Dahil alam ko, lahat sa atin ngayon talagang namang halos hindi makapaniwala sa mga narinig natin kay Amy. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kabayan? I hope na lahat po ngayon mga sangkay ayos lang. Masyadong magulo ang politics ngayon sa ating bansa, no? Dahil po yan sa presidential system po tayo. Ito po ay talagang sistema ng Pilipinas kahit magkakamag-anak nagbabanggaan. Di ba? Pagdating sa politika, kahit magkakamag-anak nasisira dahil po sa politics. Ito po ang sistema ng politika sa ating bansa. Well, magbibigay lamang po ako ng isang kumbaga opinion regarding dito sa pasabog ni Amy Marcos. Dire-diretso na po tayo kasi si BBM daw ay talagang gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Ngayon kasi mga sangkay, ang hirap maniwala sa mga politikong ito. Kabila ang kapanig mga sangkay, mahirap maniwala alin na nga ba talaga ang totoo. Minsan naisip ko na nga mga sangkay na what if magkaroon na lang ng reset, no? Pero walang Marcos at walang Duterte na uupo. Kasi sila ang nagpapagulo mga sangkay. Sila ang nagbabanggaan. Ngayon, what if ganun na lang? Kasi walang uupong Sara. Iba na lang. Halimbawa, Vico Soto, yung uupo na presidente. Kasi kung si Sara ang uupong presidente, alam po natin na politika na naman po yan, mga sangkay. Hindi matatapos itong gulong to. Ngayon, ito yung tanong ko Kung totoo yung pasabog ni Amy Marcos, alam po natin lahat, mga sangkay, na ang reason, ito, nakita ko nga po itong post. Alam po natin lahat, mga sangkay, na ang reason kung bakit si Sara Duterte nag-decide na tumakbo sa pagka-vice-presidente ni BBM ay dahil po kay Amy Marcos. Siya po ang nagano nun. Siya po yung nagtulay nun, mga sangkay. Si Amy ay close friend ni Sara. At nakumbinsi na tumakbo sa ticket po ni PBBM. At that time, mga sangkay, tatakbo sana si Sara sa pagkapangulo. Kung nakumbinsi, kaya nga lang, hindi po nakumbinsi na tumakbo sa pagkapangulo ng kanyang tatay. So si BBM ang naging presidente ngayon. Ngayon, ito yung tanong ko dyan Kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, bakit siya pumayag na tumakbo ito sa pagka-presidente? Kung ganun pala kalalim. Diba? Sa statement niya, mga sangkay, ganun kalalim Ang sabi niya, matagal na daw nalulong si BBM, mas lumala pa nung naging misis niya si Lisa. Guys, bigat na paratang na yan. Mga sangkay. Alam po natin kung gaano kahirap ang lahat siguro ng mga pamilya. Ako, I thank the Lord kasi my family, yung family ko, wala pong involved sa ganung klaseng kalakaran yung may gumagamit. Diba? Kasi may hirap. Ang mga pamilya, mga sangkay na mayroong isang miyembro sa kanila na may gumagamit. Ang hirap na sitwasyon, talagang magulo ang pamilya. Mahirap magtiwala sa ganyan. May mga iba nga, mga sangkay, yung halimbawa, kapatid nila o anak nila, tinataboy nila sa kanilang pamilya, wag ka nang babalik dito, mag-ibang ano ka na. Kasi,
bukod sa pabigat ka na, ano ka pa, delikado ka pa sa aming pamilya. Ganun po ang nangyayari dyan. Now, my question is, kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, bakit po siya naging tulay? Bakit sa pumayag na tumakbo ito sa pagkapangulo? Kung ganyan pala kalulong, kung ganyan kalala. Yun yung tanong ko talaga, mga sangkay. Kung ganyan kalala, ikaw na nakakaalam, mismo ang haharang niyan. Ikaw mismo ang magsasabi na, wag. Hindi ka pwede tumakbo. Delikado ka. Lulong ka eh. Pero anong ginawa ni Amy Marcos? Tinulay niya. Kay Vice President Sara Duterte. Don't tell me, sasabihin mo na isang pagkakamali yun. Dahil sinasabi nga ni Amy Marcos, di ba na, matagal na po niyang alam, tapos mas lumala pa. Noong naging sila ng kanyang asawa ngayon. Yun yung, sa may mga critical thinking, guys, ito yung question na mabigat para kay Amy Marcos eh. Ito yung tanong na mapapaisip ka kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos or isa lamang po yung political agenda and black propaganda against her brother. Kasi may mga sabi-sabi, mga sangkay na itong si Amy Marcos at that time nung nanalo si PBBM, gusto niya, ito nakasulat nga po dito. 'Di ba? Na she was expecting that she would be chief among BBM's Council of Advisors. Kaya nga lang mga sangkay, hindi po yun nangyari. Itong away ni Liza and Amy Marcos, marami po ang nakakaalam nito, matagal na pong nangyayari. Sila po talaga ang nagbabanggaan dyan. Dalawa sila, nagseselusan para kay PBBM. Gusto ni Amy, siya ang dikit kay BBM. Si Liza bilang asawa, gusto niya, ako lang. At dito sa kapangyarihan, mga sangkay, my goodness, nadadama yung mga Pilipino. So, yun yung tanong, mga sangkay. Bakit siya pumayag? Ito na lang, kay Amy Marcos. Bakit siya pumayag? Kung ganun kalalim ang kanyang alam, matagal na niyang alam ito, bakit siya pumayag na tumakbo si PBBM sa pagka-presidente? Nakita po natin yung sigasig ni Amy Marcos at that time. Tuwang-tuwa siya kasi nag-tandem. Guys, kapag ang kapatid mo ganyan, tapos makikipagkasundo sa isang bagay, tapos alam mong lulong siya, hindi ka magtitiwala, alam mo yan. 'Di ba? Alam po natin yan. Pag may kapatid tayong ganyan, tapos, halimbawa, mayroong isang transaksyon na ibibigay sa kanya para po sa isang pamilya, hindi ka magtitiwala. Sasabihin mo, huwag ka dyan, ako na. Pero ito mga sangke, di ba? Kung babalikan po natin ang kasaysayan, paano nangyari yung tandem ni BBM at VP Sara? Amy Marcos ang naging susi. Si Amy Marcos ang naging susi. Di po ba? So, eto mga sanggay, hindi nagtutugma sa kung ano ang sinasabi ni Amy. Kung talagang lulong si BBM, bakit siya pumayag na tumakbo itong Pangulo? Mabigat yon, guys. Mabigat yan. Kapag alam mo na lulong yung kapatid mo, kahit ako, halimbawa, kapatid ko, alam kong lulong, tapos may mga personal at mga important transaction or kahit na ano pang gagawin ng family, hindi ako papayag. Kahit kayo ganun din ang gagawin nyo dahil alam nyong ikasisira yan ng inyong pamilya. Now, bakit pumayag si Amy Marcos na tumakbong pagka-presidente? Hindi kaya
itong sinasabi ni Amy Marcos ay bunga ng inggit sa kapatid niya. Yan yung tanong ko dyan eh. Hindi kaya inggit si Amy Marcos? Kasi ang ine-expect ni Amy Marcos is magiging ano siya, magiging, di ba nga, naging ano pa siya, little sister. Hindi, little sister ba? Parang little president, di ba? Pero at that time, nagiging usap-usapan na yung pagiging ano ni Amy Marcos kay BBM. Then nasira po yun. Ngayon, yan lang naman yung tanong ko dyan. Pero, alam niyo, ang best ano dito, mga sangkay, ang tingin ko lang, siguro para mawala yung agam-agam ng marami, magpa-test si BBM. Yun na lang. Kasi, grabe itong ginagawa ngayon ni Amy Marcos eh. Kung tingin ni BBM na wala talaga siyang ginagawang ganun, then ipakita niya, ipahiya niya si Amy Marcos ng ganun-ganun na lang. Magulat na lang tayo bukas no? Mayroon na pong record ng test si BBM. Tapos, bit-bit na. Ay, nako. Itong politics, guys, wag niyo po itong sakyan ng matindi. No? Ako, yun yung natutunan ko eh. Mga sangkay. Kaya nga, kahit sinong umupo na presidente ng Pilipinas, susuportahan po natin. Ganun po tayo na ngayon. Hindi na po tayo mga sangkay yung tipong, ito yung paniniwala ko, panatiko ako sa ganito, paglalaban ko siya hanggang sa ganito. Huwag tayo masyadong sa politics. Ako, loyalista ako, pero kay Ferdinand E. Marcos yung pagka-loyal ko. Baga, naniwala ako sa kanyang talagang pambihirang pagmamahal sa bayan. Pero pagdating kay BBM, sinusuportahan natin because siya po ang nakaupong Pangulo ngayon. Tapos na yung iba eh. Si BBM naman. Kung sinong susunod sa kanya, susuportahan din po natin. Pero ayun na nga mga sangkay. Itong politics sa Pilipinas ngayon is sa kasaysayan ng ating bansa, ito po yung isa sa pinakamagulo. Kasi kapatid, laban sa kapatid to. Hindi ko alam paano i-handle ito ni BBM. Hindi ko alam paano i-handle to nila Madam Imelda Marcos. Hindi ko alam paano i-handle to ng buong Marcos family. Kasi kasiraan nila ito. Lahat po sila ay masisira dito. Lahat po sila sa bug. Lahat po sila dyan. Kumbaga, mauuga. Lahat po sila ay talagang sabog sa problema ngayon. Dahil nga po, sa ginawa ni Madam Amy Marcos. Pero ito lang, masasabi ko, pag natanggal si BBM na presidente, ang mga korap, malaya na. Yun lang. Pag natanggal si BBM as president, then, absuelto sila Zaldico, absuelto lahat ng mga buwaya sa gobyerno. Tuloy na naman ang maling sistema ng pangungurap. Pero, kapag nangyari yan, ang tingin ko, magiging wala ng pag-asa ang Pilipinas. Kasi wala na eh. Wala nang presidenteng gagawa nun yung magsisiwalat ka ng susugpuin mo yung korupsyon. Wala nang presidente gagawa niyan. Kasi lahat ng presidente na papasok matutroma na. Kasi every time na gagawin nila yan, magkakaroon po ng mga black propaganda, sisiraan sila. Wala na. Babalik ta rin sila. Well, kayo mga sangkay, ano pong inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.